Ang magkakaibigang sina Rocky, Alex at Money ay pumasok sa isang bahay at nagnakaw ng mga gamit na hindi lalampas sa $10,000 ang halaga upang maiwasan ang kasong felony. Matapos ang pagnanakaw, agad silang tumakas sakay ng kanilang sasakyan. Habang nasa biyahe ay pinag-usapan ni Money at Rocky ang kanilang pangarap na iwan ang Detroit at lumipat sa California, ngunit si Alex ay hindi kumbinsido dahil sa kanyang mga responsibilidad sa bahay. Nang malaman niyang hindi na babalik si Rocky ay nalungkot siya. Pagkauwi ay lihim na ibinalik ni Alex ang duplicate na susi na ginamit nila sa pagnanakaw sa drawer ng kanyang ama na nagtatrabaho sa isang security company. Samantala, nakipagkita si Money sa isang lalaki sa isang abandonadong gusali upang ipagbili ang kanilang ninakaw. Nagbigay ang lalaki ng bagong impormasyon sa isang bahay sa 1837 Buena Vista Street. Ibinahagi ni Money kina Rocky at Alex ang tungkol sa matandang veterano ng Gulf War na mag-isang nakatira sa isang halos abandonadong lugar na kamakailan lamang ay nakatanggap ng malaking pera sa mayamang pamilya bilang settlement sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Mariing tumutol si Alex dahil mas malaking kaso ang haharapin nila kapag sila ay nahuli at baka madamay pa ang kanyang ama. Sinabi ni Rocky na kapag nakuha nila ang pera ay ito na ang huli nilang pagnanakaw, pero tumanggi si Alex at umalis. Kalaunan, nagpadala ng mensahe si Rocky kay Alex, sinasabing kailangan niyang mailayo ang kanyang kapatid sa kanilang toxic na tahanan, kaya nagsimulang magsaliksik si Alex tungkol sa settlement ng veterano at natuklasang totoo nga ang kwento. Samantala, dumana si Rocky ng matinding pang-aalipusta mula sa kanyang ina na ginagamit siya bilang gatasang baka. Bukod pa rito, nakatira na rin sa kanila ang nobyo ng kanyang ina na walang trabaho, kaya't lalo niyang nais makaalis. Naglaan si Rocky ng oras sa kanyang nakababatang kapatid na si Didi na nangangarap maging surfer. Nakatanggap si Rocky ng mensahe ni Alex na pumayag sa pagnanakaw, kaya nangako siya kay Didi na lilipat sila sa California. Pinagmasdan ni Money ang bahay ng veterano habang sina Alex at Rocky ay naghihintay sa loob ng kotse. Napansin ni Alex ang bagong tato ni Rocky na isang ladybug, kaya ibinahagi ni Rocky ang isang alaala noong bata pa siya kung saan ay ikinulong siya ng kanyang ina sa loob ng trunk ng kotse at ang tanging kasama niya ay isang ladybug. Sinabi niyang kapag nakarating na siya sa California, papakulayan niya ito at hindi na muling magpapatato. Pagbalik ni Money, kinumpirma niyang abandonado na ang mga kalapit na bahay. Biglang may tumalo na aso sa bintana ng kanilang sasakyan na tumatahol at ilang saglit ay nakita nilang naglalakad ang matanda. Nang malaman nilang bulag ang lalaki ay nakaramdam ng konsensya si Alex tungkol sa gagawin nila, ngunit agad iginiit ni Money na itutuloy nila ang plano kinagabihan. 2:00 ng madaling araw ay bumalik sila at nagtungo sa bahay. Naghagi sila ng isang piraso ng karne sa aso na may pampatulog. Nang marating nila ang harapang pinto ay napansin nilang may 4 na kandado ito, ngunit isa lang ang susi nila. Pumanhik sila sa isang kahoy na bakod upang suriin kung may bukas na pasukan at napansin ni Money ang asong nakahandusay at walang malay. Natagpuan nila ang isang pinto sa gilid, binalak buksan at inihanda ni Alex ang master keypad upang i-deactivate ang alarm system, ngunit ayaw bumukas. Natuklasan ni Rocky ang isang maliit na bintana ng banyo at nagboluntaryo pumasok, kaya't inabot ni Alex ang remote sa kanya habang tinulungan siya ni Money na umakyat. Binasag ni Rocky ang bintana at pumasok sa loob. Dahan-dahan niyang ininspeksyon ng bahay at natagpuan ang alarm system na matagumpay niyang na-deactivate bago matapos ang countdown. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa gilid upang papasukin sina Alex at Money. Tinanggal nila ang kanilang sapatos upang makagalaw ng tahimik. Hinalungkat nila ang buong bahay at isa-isang binuksan ng mga kabinet. Pumunta si Money sa itaas at dinala siya ng ingay ng TV sa silid ng bulag. Nakita niyang nakahiga ito sa kama, kaya inihanda niya ang isang bote na may gas at binutis ito. Nang bumangon ang bulag na lalaki upang patayin ang TV ay sandaling natigilan si Money bago tuluyang pinakawalan ng usok upang mas mapalalim ang tulog nito at siya ay lumabas ng kwarto. Bumalik si Money at kumpiyansang umepekto ang pampatulog. Nakahanap sila ng isang nakalak na pinto na pinaghihinalaang nandoon ang pera. Sinubukan ni Money itong buksan gamit ang kanyang crowbar, ngunit nang mabaigo siya ay inilabas niya ang isang baril. Nagulat si Alex at iginiit na mas mabigat ang kanilang krimen dahil sa dala nitong armas. Sinubukan ni Alex kumbinsihin si Rocky na umalis, ngunit tumanggi siya. Ginamit ni Money ang baril upang putulin ang padlock at dahil dito ay nagdesisyong umalis si Alex. Biglang dumating ang bulag na lalaki. Sa gulat at kaba ay sinubukang magpaliwanag ni Money, kunwaring lasing siya at aksidenteng napasok sa bahay. Ngunit nang matapakan ng bulag ang sirang padlock ay napagtanto nitong may masamang balak si Money. Nang palapit ang bulag ay muling nagbanta si Money at itinutok ang baril. Nagpaputok ng warning shot si Money na narinig ni Alex. Nagpatuloy lumapit at agad inatake ng bulag si Money, hinawakan sa leeg at paulit-ulit siyang ibinangga sa pader. Sinabi ni Money na mag-isa lang siya at nagmakaawa nang tanungin siya ng bulag kung ilan sila. Akmang papakawalan na siya ng bulag pero bigla siyang binaril sa ulo. Sa takot ay nagtago si Rocky sa loob ng aparador at tahimik na umiyak.
Si Alex ay bumalik matapos marinig ang putok na tigilan ng dumaan sa harap niya ang bulag at nagtungo para i-lock ang pinto sa gilid. Nang umalis ang bulag ay sinubukang maglakad ni Alex ngunit bumalik ang bulag at napapante si Alex sa banyo kung saan nagtungo ang bulag para takpan ang bintana. Bago makalabas si Rocky, bumalik ang bulag at pumasok sa parehong aparador. Nagtago siya sa likod ng mga nakasabit na damit. Binuksan ng bulag ang isang nakatagong safe at sinuri ang kanyang pera bago umalis. Natagpuan ni Alex ang bangkay ni Money at nagtungo sa aparador kung saan nakita niyang ligtas si Rocky. Binuksan nila ang nakatagong safe at laking gulat nila nang matuklasang mas marami pang pera ang nasa loob. Tahimik nilang tinahak ang bahay ngunit bumalik ang bulag at kinaladkad ang bangkay ni Money. Natapakan ni Alex ang isang lumang sahig na maingay kaya biglang napatigil ang bulag, nakinig ng mabuti habang itinaas ang baril. Kumalma sina Rocky at Alex at huminto sa paggalaw. Biglang tumunog ang cellphone ni Money sa sahig at agad na binaril ng bulag ang direksyong iyon, kinuha ang cellphone, at itinapon ito. Nang makaalis ang bulag ay agad na bumaba sina Rocky at Alex patungo sa basement upang maghanap ng malalabasan. Naamoy ng bulag ang kanilang mga sapatos at napagtantong hindi nag-iisa si Money. Pinuntahan niya ang kanyang safe at nadiskubring nawawala ang kanyang pera kaya nagalit ito ng husto. Sa basement ay nagulat sina Rocky at Alex nang subukan silang lapitan ng isang babaeng nakatali dahilan para mahayla ang isang maliit na kampana na agad nag-alerto sa bulag. Ang dalawa ay hindi makapaniwala sa nakita. Sinubukang kumbinsihin ni Alex si Rocky na umalis ngunit nag-atubili si Rocky nang iabot sa kanya ng babae ang isang pahayagan na tungkol kay Cindy Roberts, ang babaeng nakatali na siyang nakapatay sa anak ng bulag sa isang aksidente dahilan para mapagtanto ni Rocky kung bakit siya ikinulong. Narinig nilang papalapit ang bulag kaya itinuro ni Cindy ang safe, binuksan at kinuha ni Alex ang susi mula roon. Mabilis nilang binuksan ang mga posas ni Cindy, napalaya siya at tatlo silang nagmadaling tumakas. Narating nila ang basement exit at sinubukang buksan ito gamit ang susi ngunit pagbukas ng pinto ay naroon na ang bulag. Nagpaputok ang bulag at nadaplisan si Alex pero tinamaan si Cindy sa pisngi at bumagsak. Mabilis na nagtago sina Rocky at Alex. Lumapit ang bulag, nakatapak ng dugo at hinawakan si Cindy. Napahagulgol ito, paulit-ulit na sumisigaw sa galit at dalamhati. Sinuksukan ng bakal ang keyhole ng padlock at isinara ng bulag ang pinto ng basement. Plinano ni Rocky at Alex na buksan ang front door gamit ang mga susi kaya tumakbo sila at muling nagpaputok ang bulag. Pinutol niya ang kuryente na nagdulot ng ganap na kadiliman sa basement. Walang kahirap-hirap na gumalaw ang bulag at muling nagpaputok. Nagkahiwalay sina Rocky at Alex sa dilim at hirap silang gumalaw. Dahan-dahang umuusad si Rocky, hindi namamalayang abot kamay na niya ang bulag ngunit bago siya mapansin ito, narinig ng bulag si Alex sa kabilang direksyon at nagpaputok roon. Inatake ng bulag si Alex, sinakal at sinubukang barilin pero wala na siyang bala. Itinulak ni Alex ang isang istante dahilan para bumagsak ito sa bulag. Nakita ni Rocky at Alex ang isa't isa at nagmamadaling hinanap ang daan pataas. Nakarating sila sa unang palapag at hinaranggan ni Alex ng crowbar ang pinto. Isang aso ang nakamasid sa kanila kaya pinayuhan ni Alex si Rocky na huwag tumakbo at buksan ang front door. Sinubukang buksan ng bulag ang pinto dahilan para habulin si Alex ng aso kaya pinuntahan niya si Rocky at tumakbo sila paakyat na iwan ng mga susi sa pinto. Pumasok sila sa isang silid at hinaranggan ng cabinet ang pinto. Sarado ang mga bintana kaya naghanap sila ng ibang paraan. Kinuha ng bulag ang kanyang baril sa kanyang kwarto. Balak gamitin ni Alex ang remote para paganahin ng panic button at maalerto ang mga pulis. Pumayag si Rocky nang kumbinsihin siya ni Alex na mas magtutuon ng pulisya sa krimen ng bulag kaysa sa kanilang pagnanakaw. Biglang nagpaputok ang bulag sa pinto. Napansin nila ang isang air duct kaya pumasok si Rocky at gumapang habang pinipigilan ni Alex ang pagbukas ng pinto. Nakapasok ang aso at inatake si Alex dahilan para mahulog siya sa bintana at bumagsak sa bubong na salamin. Pumunta ang bulag kung saan dapat bumagsak si Alex pero wala rito si Alex. Sinundan ng aso si Rocky sa air duct kaya napilitan siyang ihulog ang sarili na narinig naman ng bulag. Nagising si Alex at maingat na gumalaw sa marupok na bubong pero binaril siya ng bulag pero ang salamin ang nataman at nahulog siya. Sugatan, hinanap niya ang security system ngunit biglang lumitaw ang bulag at muling nagpaputok. Tumakbo si Alex, nagtago at nakita ang bangkay ni Money. Pinigilan niya ang kanyang paghinga at nakakita ng martilyo. Nang marinig ng bulag ang kilos ni Alex, lumapit ito. Pinalo ni Alex ang braso ng bulag pero nanaig pa rin ito. Inihampas si Alex sa isang washing machine na aksidenteng nagbukas sa makina. Dahil sa ingay, nalito ang bulag. Sinubukan ni Alex abutin ang baril pero pinatay ng bulag ang makina at hinampas si Alex. Inihagis at paulit-ulit na sinuntok ng bulag si Alex at sinaksak ito ng gunting panghalaman. Samantala, nagising si Rocky at nagpatuloy sa paggapang.
Inalis niya ang isang harang ngunit bago pa siya makalabas ay hinablat siya ng bulag at bumagsak sa sahig. Gumapang si Rocky patungo sa crowbar pero nahuli siya at paulit-ulit na sinuntok hanggang mawalan ng malay. Nagising si Rocky na nakatali sa basement. Pumalit sa pwesto ng dating bihag. Nagmakaawa siya para sa kanyang kalayaan, sinabing nauunawaan niya ang damdamin ng bulag. Tinanggihan ito ng bulag, iginiit na tanging isang magulang lang ang makakaunawa sa nararamdaman niya. Ibinunyag ng bulag na si Cindy ay buntis sa kanyang anak. Sinisi niya si Rocky sa pagkamatay ni Cindy at sinabing dapat niyang pagbayaran ito. Si Alex ay nagising at nakita ang katawan ni Manny na aksidenteng nasaksak ng bulag. Kinuha niya ang isang martilyo, nagpahabol at ikinulong ang aso sa isang kwarto. Inilibing ng bulag ang bangkay ni Cindy, binuhusan ito ng itim na likido bago tinakpan ng mabibigat na tiles. Habang si Alex ay sinusubukang buksan ng pinto sa harap, siya ay nag-alinlangan at umalis. Kinuha ng bulag ang isang lalagyan mula sa mini fridge na naglalaman ng kanyang nakaimbak na semilya at sinimulang initin ito. Sinabi ng bulag na hindi niya gagahasain si Rocky. Ibiniti ng bulag si Rocky sa kakaibang posisyon at ginupit ang kanyang pantalon. Kumuha siya ng isang pipeta, nilagyan nito ng kanyang semilya at nagtungo kay Rocky para isagawa ang kanyang plano. Biglang hinampes ni Alex ang bulag gamit ang martilyo kaya bumagsak ito sa sahig, pinalaya ni Alex si Rocky at itinali ang kamay ng bulag sa isang istruktura. Dahil sa galit, sinipa-sipa at ipinasok ni Rocky ang pipeta sa bibig ng bulag. Kinuha ni Alex ang bag ng pera at ang security remote bago sila naghandang tumakas. Binalaan ni Alex si Rocky na kung tatawag sila ng pulis, maaaring isiwalat ng bulag na sila ay pumasok ng ilegal at ang kanilang mga fingerprint ay nasa buong bahay. Nang mabuksan ni Alex ang pinto sa harap, nakalaya ang bulag at binaril siya sa likod na agad niyang ikinamatay. Tumakbo si Rocky ngunit hinabol siya ng aso ng bulag. Nakarating siya sa sasakyan ni Manny ngunit nabitawan niya ang bag ng kagatin nito ng aso. Natarante siya nang hindi niya mahanap ang susi ng kotse. Nagawa niyang ikulong ang aso sa trunk gamit ang isang lubad at hook at kalaunan ay naitali niya ito sa kanyang kadena. Kinuha ni Rocky ang bag pero nahuli siya ng bulag at hinayla pabalik sa loob ng bahay. Habang nakahandusay malapit sa bangkay ni Alex, napansin niya ang isang ladybug sa kanyang kamay. Agad niyang kinuha ang security remote mula sa kamay ni Alex at pinaandar ang alarm na nagpagulo sa bulag. Nagpaputok ito ng baril ngunit hindi siya tinamaan. Kinuha ni Rocky ang crowbar at hinampes ang bulag. Sinubukan ng bulag lagyan ng bala ang kanyang baril ngunit ilang beses siyang inatake ni Rocky sa mukha hanggang sa mahulog ito sa basement. Kinuha ni Rocky ang pera at mabilis na tumakas bago dumating ang mga pulis. Kalaunan sa isang kainan, si Rocky, kasama ang nakababatang kapatid ay nakita ang balita na nakaligtas ang bulag at pinatay umano ang dalawang magnanakaw na pumasok sa kanyang bahay. Dali-dali siyang umalis kasama ang kanyang kapatid, determinadong magsimula ng bagong buhay.